Day po ngayon, kaya dapat po na ituon po natin yung pag-aaral po natin about what kind of mother are you in the Lord. Now, ito po pag-aaralan po natin, meron po akong gusto na i-background po dito na kung saan dapat ito po yung mapukusap po natin na sa mother. So tayo po bilang mga magulang, kailangan we have a lot of concern, a lot of love to our children. At ang pinakamahalaga po dito, to show our passion, show our concern, or to show our love to our children, is to bring them into God. Amen. Yung ipakilala natin sila sa Diyos. Tandaan niyo, mga nanay, ganito po yan. Even the father here. Kapag ikaw, nanay ikaw, o magulang ka, unang-unang dapat na malaman mo yung kahalagahan ng kaluluwa ng anak mo. Amen. Hindi yung kanyang pangangailangan material o pinansyal o kung ano mga bagay na sekular. Hindi po yun ang mahalaga doon. Kundi dapat na maging mahalaga sa iyo, unahin mo yung kanyang kaluluwa. Just to give him good life. Just to give him life eternal to God. Okay, sige, dadako na po tayo. Yun lamang po yung gusto ko na maging puntuhan natin dito sa pag-aaral po natin. Na mas mahalaga ang kaluluwa ng mga anak kaysa sa pagkain, sa damit, sa kanilang mga career, o kung ano man yung mga bagay na pangarap nila dito sa mundo nito. Okay. A mother who has suffered great loss. Umpisahan po natin dito na meron pong isang palo, nanay, na kung saan ay talagang nandun siya sa kalagayan na kung saan mahirap po talaga. He suffered the land. He suffered the great loss of her son. She is a widow, so he has already lost her husband. Wala na po siyang asawa. At single parents na lamang po siya doon sa kanyang anak na lalaki. She is a woman of faith and has ministered to Elijah. Alam niyo po dito, kung papansinin po natin, itong palo na ito, tinawag din ng Panginoon to para maglingkod sa kanya. Amen. And he used this woman to serve his servant, Amen. Elijah. Now her only son has died and great is consuming her. Dito po tayo magkakaroon ng turning point po dito eh. Ito pong nanay na ito, namatay yung kanyang pinakamamahal at nag-iisang anak. So, alam niyo dito, it is a pre-shadow of Mary to his son, Jesus. Parang dito, napakasakit, yung mawalan ka ng kaisa-isa mong anak, nag-iisa lamang po yun. And you need to sacrifice your son for the glory of others. Parang dito po, dumanas po siya na kung saan di maubos yung kanyang kapigatingan po dito eh. Kinugkob yung kanilang lugar, nagkaroon ng tag-hirap, tagtuyot, hindi umulan ng ilang buwan. At dito po, nagkaroon po sila ng kung saan eh, kakulangan sa mga pagkain. At isang araw, lumapit po dito si Elias, tinuro po ni Yahweh, dito po sa babaeng palo na ito na magpapakain sa kanya. He asked for a single glass of water. And then, pagkatapos po nito, nung kukuha na ng tubig, ito pong babaeng balo na ito, tinawag ulit siya ni Elias, sabi niya gano'n, samahan mo na ng tinapay. So, kung mapapansin po natin dito, napaka-arugante naman itong lingkod ng Diyos na ito. Binigyan na nga ng tubig, kailangan pa ng pambara. Di ba? Parang gano'n, Kung minsan, gano'n din po tayo sa mga lingkod ng Diyos. Kaya, alam niyo, may mga nanay, you are called by God to serve. At yung paglilingkod na yun, in a little way on how you serve God, minsan hindi natin natutuko yun eh. Paano tayo maglilingkod sa Panginoon? Like for example, itong balo na ito. Ginamit ng Diyos ito, tinawag ng Lord ito, balo na ito, para suportahan itong kanyang lingkod na si Elias. Amen. Okay, tuloy pa po tayo. Ano po? Where can a mother turn when in need? Doon sa pagkakataon na yun, papakita ko po sa inyo kung gaano kahalaga yung pagtulong nitong babaeng balo na ito dito kay Elias. At kung ano yung magiging napakagandang bagay na favor na ibinigay sa kanya ng Panginoon. This grieving mother turns to a man of God. Ito po ang nagdadalamhati na ito na namibigati na balo. Dito niya po nakilala itong lingkod ng Diyos na ito. And I just shows her compassion and ministered to her need. Kumagay, parang ito po si Elijah, nagkaroon po ng habag dito po sa babaeng balo na ito, kaya tinulungan niya po ito. He takes her son in his arm and set a miracle in motion. Namatay yung kanyang anak, and then mas nadoble pa yung mga pinagdaraanan nitong balo na ito.
Come on, kung titignan po natin, parang kala natin, ganun lang kasimple yun. Pero tayo nga yan, kung wala lang tayong panduto ng ulam ngayong araw na ito, di ba? Parang nagagaling ka na, nagwawala ka na. How much more? Na last meal na lamang po nila, inagaw pa ng man of God. Grabe, Grabe pala ang Lord, Kumbaga, parang ikamamatay na nila kapag hindi nakakain ito, mag-ina na ito Binigay pa doon sa man of God. Na sometimes, alam nyo, nagiging madamot po tayo sa Panginoon. At yung kadamutan na yun, kung minsan, mga nanay, hindi natin alam na ang Diyos may tinuturo sa atin. Na yung single drop of oil na tinatabi mo at iniingatan para sa iyo na lang, kukunin pa ng Diyos sa iyo. Alam mo kung bakit? Kasi gusto ng Lord na magkaroon ng breakthrough doon sa pangangailangan mo. Amen. Na kung saan, ito yung madalas na hindi matutunan natin Especially in mother. Kasi alam niyo po kung bakit itong mga nanay, na kailangan matutunan talaga ito na hindi magdamot pagdating po sa mga bagay sa Panginoon. Kapag kami hiningi sa inyo, Lord, huwag mo pagdadamutan. Kasi ang tinuturo talaga ng Panginoon po dito, lalong-lalo na sa mga nanay, na tayo po mismo ay maging daluyan ng mga pagpapala mula sa ating Panginoon. Remember na ang nanay ang nag-aasikaso ng pagkain sa tahanan nila. Amen. Maliban na lang kung tatay ka, ikaw yung nag-aasikaso ng pagkain ng mga pamilya mo. Pero there is nothing wrong on that. Pero usually, ang mga nanay po talaga ang naghahain yan. Ang mga nanay talaga yung kumagay para nagpe-prepare sa tahanan yan. Amen? Sila yung namamalengke, sila na yung nagbabudget, sila na yung kumagay para bumibili ng mga kailangan sa bahay. Kaya ang gusto naman ng Lord na itong mga nanay na ito matuto na magkaloob sa Panginoon dahil sila nga yung magiging channel of blessing sa kanilang pamilya. Kaya mga nanay, napakahalaga po nito. Tandaan po natin, hindi tayo magkakaroon ng breakthrough sa mga pangangailangan natin kung mali po yung ating pananaw. Ang pananaw po ng mga nanay dapat ganito, nakatuon sa ating Panginoon, na kung saan mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga bagay. Pakiulit mo na, mas mahalaga ang buhay, kaysa sa anumang bagay. So kung mapansinin natin, mga nanay, tayo po yung kumaga nag-organize sa pamilya po natin, sa mga anak natin. Tayo yung nakakaalam ng pangangailangan po nila. Maliban na lamang po kung hindi kayo yung pinahahawak ng mga mister ng inyong kabuhayan. Kaya pansinin niyo po ito. Alam niyo po, sa totoo lang, dapat mga mister, tayo po yung nagtatrabaho. Tayo po yung kumikita. Pero supposed to be, dapat yung ating kinikita, ipinapasa po natin yan sa ating mga ina ng tahanan. So, kung mapapansin po natin sa kasal pa lang, every one of us, di ba, kinasal tayo, meron po tayo nung aras na ibinibigay. Yun ay galing sa lalaki at ipinapasa sa babae. So, ibig sabihin, pinagkakatiwala niya kung ano man bagay na meron siya sa kanyang may bahay. Now, ang hindi po natin maisip po dito, bakit sa panahon po natin ngayon, lalaki na may hawak? Parang nabaliktad na, nagkaroon na ng twist, Samantalang ang lalaki nasa trabaho. Amen? Ang babae, siya yung nangangasiwa. At kung minsan pa nababaliktad, ang babae na nagtatrabaho, ang lalaki na nasa bahay. Pero wala pa rin mali po doon. Kaya lamang po, ang dapat na makita dito ng mga nanay na kung saan sila yung talagang nag-aasikaso ng kanilang tahanan, supposed to be, sila yung channel of blessing ng Lord. Amen. At hindi po natin makita po dito kung ano po yung essence po ng bagay na yun. Dahil sa panahon po kasi natin ngayon, medyo malabo na po yun Halo-halo na po ngayon Career-oriented na rin po yung mga nanay na yun. Kumakayod na rin po yan, parehas. Pero hindi po talaga ganon ang tinuro sa atin ng Biblia. Doon pa naman po sa creation pa lang, huwag tayong maligaw na ito pong si Eva, siya po yung magdadalang tao, siya po yung maghihirap sa panganganak at hindi ang lalaki. At ang lalaki naman ang maghihirap sa pagbubukal para sa ikabubuhay ng kanyang pamilya. Alam na po natin dapat po yun. Kaya kapag ikaw nag-asawa ka, ready, dapat ang lalaki na kung anong meron siya, dapat ibinibabahagi niya yun sa kanyang asawang babae. Tama po ba yun? Amen. Tanggap po ba ng mga lalaki yun? Amen. Ayun lang. Yun lang. Taas nga ang kamay ng mga tatay dito.
Kayo po ba, nagsishare po kayo ng inyong mga kita sa inyong mga asa-asawang babae? Ha? Buong buo o buong nasa iyo lang? Hello? Mahiya po tayo. Kasi bakit dito yung sinumpaan natin sa Panginoon eh. Magbalik po kayo sa matrimonya ng kasal. Makikita po natin na ikaw lalaki, binabahagian mo ng kayamanan mo ang babae. Pastor, wala naman akong kayamanan eh. Ang liit lang ng sweldo ko. Then, kahit na maliit ang sweldo mo, ibigay mo yan kay Mrs. At tayo naman mga nanay, dapat naman gamitin natin yung bagay na yon para magkaroon tayo ng breakthrough sa pamilya. Gamitin natin yon to show our support for the Lord. Hindi ginagamit pang bingo, hindi ginagamit pang tongkits, hindi ginagamit pang mahjong. Kundi ginagamit natin yan better into our family. Yung mapagkatiwalaan din tayo ng ating mga asawang lalaki. Amen. Alam niyo kung bakit ko po pinasok po itong bagay na ito sa mag-asawa? Kasi ang hindi po natin nalalaman po dito, yung mga babae po, mga nanay, bugbog na bugbog po talaga yan. Pagdating po sa kanilang pamilya, ang lalaki, papasok ka, ilang oras yung trabaho mo? 8 hours, 9 hours, 10 hours. And then, uuwi ka na ng bahay, magpapatimpla ka na lang ng kape sa misis mo. Di ba? Ito naman si misis, umaga pa lang yan, gigising niya, ipeprepara na yung gamit mo. Pag titimpla ka na ng kape niya, ng almusal mo, hanggang sa ikaw makaalis ka na, papunta ng trabaho, si misis, gumagawa pa rin sa bahay niyo. Maglilinis sa bahay, maglalaba, mamamalansya, mamamalengke, magluluto, ipeprepara yung mga gamit po ng mga anak. And then, hanggang sa dumilim na naman, nagtatrabaho pa rin ito si Mrs. Ikaw tulog ka na. Amen? Now, kung papasinin po natin, paano tayo pagpapalain ng Panginoon? Kung tayo mga lalaki, pinagkakaitan pa rin natin ang ating mga asawang babae. Hello? Palit na kaya tayo? Si babae na lang ang magtatrabaho ngayon at kakayod. At ikaw na lang lalaki, doon ka na lang sa bahay. Gusto po ba natin yan? Sabi ng mga lalaki, gusto ko yan. So, may mali na agad. Di ba? Sa matrimonyo ng kasal, mali na agad po yung ganong setup eh. Meron tayong panuntunan. And the first marriage happened is to Eve and Adam. Alam natin yan. At yun na rin po yung naging kasunduan nila sa harapan na pinangakuan nila sa harap ng ating Panginoon. Kaya hindi po pwede mabago po yung bagay na yun. Napaka-sagrado po ng bagay na yun. Okay, ang itinutulong po sa atin dito, mga nanay, hindi naman po yung para agawin mo lahat ng pera ng asawa mo, hindi yun ano po. Yung matuto ka magpahalaga sa buhay ng pamilya mo rather than sa mga bagay. Amen? Amen. Kasi iyon po yung ating tema po ngayon eh. Kaya nga yung mga nanay, dapat na mas makita nila mahalaga para sa kanilang pamilya o sa kanilang mga anak yung buhay na ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Elijah prepares to pray and the answer is on its way. He asked God why the widow's son died. Sa kabila po nito, ang nanay naglingkod. Itong balo na ito naglingkod kay Yahweh. Sa paanong paraan? Binigay niya dito kay Elijah, kay Elias, yung natitira nilang pagkain. It is service to our God. Tayo po ay naging kasangkapan tayo. Naging kasangkapan ito, naging instrumento ito ng ating Panginoon na siya po yung magpakain dito sa lingkod ng Diyos na ito. Tingnan po natin kung ano po yung epekto nito. 1 King chapter 17, 19 to 20. Nung mamatay po yung bata, ito po yung nangyari po dito. Ano po? Verse 19. Akin na ang bata, sabi ni Elias, at kinuha niya ang bata. Ipinanhik sa itaas sa silid na kanyang tinutuluyan, inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin, Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? Tingnan niyo po, mga kapatid sa Panginoon. Kung tayo po mismo, mga nanay, meron po tayo mga lingkod ng Diyos na sinusuportahan pagdating sa ating Panginoon, meaning your ministry in God. Yung ministry natin sa Panginoon na yun, magdudulot sa atin ng napakalaking impact, a good and a better favor for you soon. Pagdating ng araw, papakinabangan mo yung bagay na yun na nagawa mo para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. God is involved in human suffering and accessible through prayer. Tandaan po natin, ang pinapakita po dito
na ang Diyos lagi po yung, kumbaga parang involved yan sa suffering mo. Nanay, gusto ko malaman po ninyo mga nanay, na ano man yung mga suffering po ninyo, involved sa buhay mo ang Diyos, kung naglilingkod ka sa Panginoon. Amen. Sapagkat ino-honor ng Lord yung mga nanay na mayroon pa rin pong panahon na paglingkuran ang Diyos sa kanilang buhay. Para na sa ganon, when big suffering or the great suffering comes, your prayer and the prayer of the man of God that you know in your life is very accessible po ito pagdating sa Panginoon. Madaling tinutugon ng Panginoon. Amen. Katulad po ito pong balo na ito. Noong time na ano lang po yung phone, please. Wala po tuloy tayo. He wants to know God's purpose in the widow's heartache. Ito po si Elijah, ito po si Elias. Ito po si Elias po mismo. Tinanong niya ang Panginoon. Malangin siya, Yahweh aking Diyos, ganito po ba ang inyong igaganti sa babaeng nagpatuloy sa akin? So if you are a servant of God, alam niyo mo, there is always a big favor into you. Meron po talagang malaking pabor ang Diyos para po sa mga nanay na kung saan ay marunong po maglingkod sa Panginoon. He prays healing for the widow's son. Isang bagay po na ito na ipinapakita po sa atin dito, na ang isang nanay na may puso sa Panginoon, lagi po tinutugon ng Panginoon po yan. See how specific Elijah is in his praying. Mismong ito po, tinulungan niya po na lingkod ng Diyos. Siya po mismo nagbigay ng favor to ask in detail to God. Ang sabi niya, ito po ba Yahweh ang igaganti nyo sa nagbigay sa akin ng tulong? Come on, kung papasinin po natin dito, di ba yung pinapakita po dito ng ating Panginoon na kung saan mas mahalaga na makita ng nanay na mahalaga yung buhay kaysa sa mga bagay. Sa atin po kasi makalimitan po sa atin, tayo pa yung kumagay parang nagpipigil doon sa ating mga anak, mag-aral ka na lang po ng mabuti, huwag mo munang intindihin yung paglilingkod na yan, wala kang mapapala dyan. Come on. That is big lie. Dahil kung minsan po, hindi po natin naiintindihan ang buhay po ng isang tao. Dito, pinakita po dito sa balon na ito na napakahalaga ng buhay. At yung buhay na yun ng kanyang anak, instantly, kinuha po ng Panginoon. So he allowed to die, to give that into his son. Alam niyo po ba ang ibig sabihin doon? Pinapakita lang dito, ano magagawa mo, nanay? Kung halimbawa, kunin ko yung buhay ng anak mo. Ipinakita dito ng Lord na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Para natin po, halimbawa, as an individual, kapag halimbawa masipag ka sa trabaho pero hindi ka naman marunong maglingkod sa Panginoon, paano kung kunin ng Diyos instantly yung buhay mo? May magagawa ka ba? Katulad na lamang po ito na pinakita po dito sa babaeng balong na ito dahil he served the man of God. Doon sa pangangailangan nitong si Elias, pinakain niya ito, pinainom niya ito. In regards of this, anong pinakita ng Lord? Na kapag ka humingi ka sa akin, I will give you a big favor. Alam niyo yun ang hindi po natin nakikita eh. Sometimes yung konting ibibigay na lang po natin for the glory of God, ipinagdadamot natin sa Panginoon yun. Pero ang hindi po natin alam, in advance ang Diyos mayroon ng favor na gagawin sa buhay mo. Now, ano po ba yung pinapakita po dito ni Elijah? Luke 12:23, sinabi po dito, for life is more than food, and the body is more than clothes. So dapat na makita po natin dito na ang buhay ay mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan ay mas mahalaga kaysa sa damit. Kaya kapatid sa Panginoon, kung pinapahalagahan mo lamang yung pera mo, masigit na pahalagahan mo dapat yung iyong kaluluwa. Dahil pagdating ng araw, hindi tayo susukatin, hindi tayo huhukuman ng Panginoon sa pamamagitan ng dami ng perang kinita mo, kundi yung bagay na ipinakuhay mo dito sa mundong ito. Sabi po ng 1 King chapter 17 verse 21, 3 beses siyang dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko, puli ninyong buhayin ang batang ito. Alam nyo, mga nanay,
the very best things that you can do into your children is to give them life. Amen. Unang-unang ibigay mo sa kanila buhay. Buhay naman yung mga anak ko. Come on, hindi yan yung buhay na sinasabi ng Panginoon, kundi yung magkaroon sila pagdating ng araw ng kaligtasan. Amen. Hindi yung basta anak mag-aaral ka para dumami ang pera mo. Come on, that is not a good mother. A good mother is concerned with the soul of their children. Ulitin ko po sa inyo, ang talagang mabuting magulang, ang mabuting ina, ay inaalala niya yung kaligtasan ng kanyang anak. Amen. Kapatid sa Panginoon, if you are truly a Christian to Jesus, dapat ito po yung itatak mo sa puso mo, na mas mahalaga ang kaluluwa ng isang tao kaysa sa mga bagay na kakamtan niya dito sa mundong ito. Ang sabi po ng Biblia, what is the profit of man gaining the whole world but loses his own soul? Gusto mo po ba, nanay, na makita mo yung iyong pamilya nasa impyerno? Gusto mo ba, nanay, na mayaman nga yung pamilya mo, pero maghihirap naman pagdating ng araw sa impyerno? Kaya nga kung minsan, alam niyo po, sa churches, ano po yung mahalaga? Yung mga bagay at hindi yung buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi ang lahat nakapokus sila sa kikitain nila at hindi sa buhay na walang hanggan. Pansinin niyo, minsan madakot ang isa sa Panginoon. I tell you straightforward dito sa preaching na ito. Kasi gusto ko po sabihin sa inyo, di pa alam sa inyo ang katotohanan. What is the importance of your money kung ikaw mismo mapapahama ka sa impyerno? Ano mangyayari sa iyo? Anong mapapala mo doon sa mga bagay na kinikita mo kung hindi mo naman pinapahalagaan sa buhay mo ang Panginoon? The Lord heard the earnest prayer of Elijah. Alam niyo kung bakit narinig po ito ng Panginoon? Yung panalangin po ni Elijah, sapagkat si Yahweh po mismo ang nag-utos dito sa babaeng balo na ito na pakainin si Elijah. Ito si Elias. Kapatid sa Panginoon, kung ikaw mismo binubulong ka ng Panginoon to support your church, to support this ministry, to support the man of God, ang ibig sabihin yan, ang Diyos mismo ang nagsasabi sa iyo yan, at hindi ang church na ito. Minsan, alam niyo, naririnig pa po natin, sa karamihan po sa mga churches ngayon, sasabihin nila, oh, it's a money mother church. Oh, yung kanilang pastor, hingi ng ganito, nagpapayaman. Come on! Minsan it announced by God to you to serve Him. Akala po kasi natin na kapag halimbawa ang church nag-ask ng money, ang akala po natin it is personal only of the pastor. Kapag hindi po ganun yun, alam ng Diyos na ito na yung mga bagay na itinatanim nyo sa church ninyo, sa ministry ninyo, sa mga naglilingkod sa Panginoon is for the glory of God. And God is the personal who telling you to do this. Amen. Hindi po ang tao. Pansinin nyo, may magagawa ba ang tao kung kahit nahinga ka ng hinga kung hindi ka naman nagbibigay? Hello? Tatanungin ko po kayo. Uulitin ko po sa inyo, kahit na manghingi ako na manghingi sa inyo, may magagawa ba ako kung ayaw mong magbigay? Hindi po ba ito wala? Pero, for your self-conviction, alam mo yan, bakit inuukil-kil yung iyong kalooban na magbigay sa gawain ng Panginoon? Amen. Bakit parang napapagod ka? Ano ba ito, Lord? Parang nakukonsensya ako. Bakit hindi ko nasuportahan yung church ko? Bakit hindi ko nasuportahan yung mga lingkod ng Diyos? Alam niyo kung bakit? Dahil para sa atin din po ito. Katulad po nitong balo na ito, ano sabi niya nung nanghihingi ng tubig at pagkain, ito po si Elias sa kanya, sabi niya po, alam ni Yahweh na isang last meal na lamang po ito at mamamatay na kami. Konting harina at kapatat na langis na lamang na natitira sa kanila. Pero dumating sa kanya yung conviction. Sabi sa kanya ni Elias, sige, ikuha mo ako ng tubig. Sandali lang, nung kukuha na ng tubig itong balo, sabi niya, sandali lang, igawa mo na rin kami ng tinapay. Dumating siya kay Elias, nalalaman ng iyong Diyos na si Yahweh, na ikukunting harina na lamang at kapatak na langis na lamang na natitira, at sa isang kain namin, mamamatay na kami. Ang sabi sa kanya ni Elias, gawin mo muna ang sinasabi ko sa iyo, at gawin mo pagkatapos ang para sa iyo. Simulan niya po ito. Nanampalataya
Nawawala siya because of his conviction, because of her conviction. At yung marami sa atin, kinukumpik ka na ng Lord, pero hindi mo pa ginagawa yung bagay na yon dahil hindi mo alam na napakahalaga ng bagay na hinihingi sa iyo ng Diyos. Amen? Bagay lamang po yan. Paano pa kaya kung yung buhay ang hinihingi sa iyo ng Lord? Remember, pinakita dito sa paano na ito, bagay, okay, ginawa mo, nakumbig ka, ibinigay mo sa likod ko. Tignan mo ngayon ang gagawin ng Panginoon. Nung mamatay yung anak nito palo na ito, yung buhay na napakahalaga, ipinalik ng Diyos. Dahil lamang sa kaprasong pinapay at sa kapatang talangis na ibinigay niya, tinulong niya to support Elijah. Anong naging pakabalit po dito? Yung buhay na napakahalaga ng kanyang anak. Ikaw, baka mamaya yung conviction mo na iyon, na pagsuporta sa church, na pagsuporta sa mga lingkod ng Diyos, yun yung maglalagay sa iyo ng breakthrough para pagpalain pa sa ganahin ng Diyos. O baka yun yung magiging breakthrough para makalaya ka sa mga pagkakautang mo. O ito yung breakthrough para makalaya ka doon sa kasalanan mo. O ito yung breakthrough na ibibigay ng favor ng Lord para mangyari yung matagal mo na pinapanalangin sa Panginoon. Sabi po dito ni Elijah, let this child soul come into him again. Alam niyo, napakabuti ng Diyos sapagkat mayroong mga ipinapakilala sa ating lingkod ng Diyos. Pero naman niyo yung pagdaputan ng mga lingkod ng Diyos. Sapagkat pagdating ng araw, sila yung tatawag sa Panginoon in behalf of your suffering. Amen? Kaya lang alam nyo, ang masakit po talaga sa mga lingkod ng Diyos, sila pa yung kinikriticize. Sila pa yung pinagpagwiwikaan ng masakit. Sila pa yung pinag-iisipan na mukhang pera yan, mukhang ganito yan, hingi lang ganito yan. Come on, kapatid sa Panginoon, I tell you something, God is teaching you. Tinuturuan ka ng Panginoon para maging bukas ang palad mo at tinuturuan ka ng Panginoon ng basic na paglilingkod mo para makapag-umpisa kang paglingkuran ang Diyos sa buhay mo. Amen. This is the prayer for resurrections by the living God. Alam niyo po ba, si Jesus po mismo, He suffered the God. Nagsuffer po ng todo itong ating Panginoong Jesucristo. Pero how come? Maraming mananampalataya ngayon, maraming nanay ngayon, they don't want to suffer for the needs of the servant of God. Bakit marami po sa atin? Pagdating sa mga lingkod ng Diyos, pagdating sa kanyang ministry in church, pinagkakaitan natin ang Panginoon. Minsan pagdating sa mga anak natin, okay, bigay todo tayo doon sa mga bagay na yon. Anak, nag-aaral ka, bibigay ko lahat ng mga pangangailangan mo sa eskwelahan. Pero pagdating sa kaluluwa, pinagdaputan ang kanyang mga anak. 1 Kings chapter 17 verse 22, dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Ang dali pong humingi sa Panginoon kung marunong lamang po tayong makinig sa mga tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan alam niyo po, marami pong tao ngayon, they are believers to Christ Jesus, but they don't want to listen to the voice of the Lord. Amen. They don't want to hear the voice of God. Ano sabi ng Panginoon? If you heard or if you listen to the voice of the Lord, the blessing will overtake you. Amen. If you obey. Kung marunong tayo sumunod sa ating Panginoon, anong sabi ng Lord? Pagpapalain tayo. Amen. Kapatid, baka mamaya mayroon nang ibinubulong sa atin ng Lord. Dinidisregard pa natin. Baka ito na yung pagkakataon para magkaroon ka ng breakthrough. Baka ito na yung pagkakataon para magkaroon ka ng tagumpay sa mga bagay na nais mong pagtagumpayan sa buhay. Ini-ignore mo pa. Huwag mong i-ignore, huwag mong i-disregard yung mga bagay na ibinubulong sa iyo ng Panginoon. Always keep it in your heart that soul is more important than
than any other things in life. Tandaan natin, Mateo 8:36, sabi po sa ano, what is the profit of man gaining the whole world? Meron ka nga na lahat ng bagay sa mundong ito, pero hindi mo naman naingatan yung kaluluwa mo. Alam niyo kung bakit tayo nandito ngayon? It is not for the things. It is for our soul. At yan po yung hindi maintindihan ng maraming mga magulang na hindi sumasampalataya kay Kristo. Sabi nila, kalokohan lang yung ginagawa mo, anak. Mag-aaral ka na lang ng mabuti para tumaas yung grade mo. Para na sa gano'n makapagtrabaho ka, lumaki ang kita mo, matutulungan mo ang pamilya. Pero papaano ang kaluluwa ng pamilya mo? Tatanungin kita sa oras na ito. Ano ba talaga ang mahalaga sa iyo? What is important in your life? Is it your money? Or are you your life? Is it your money or your soul? Come on, tell me. Paano kung halimbawa dumating yung punto na kung saan the same with the young rich ruler that God telling him and asking him to sell his richness, na ipabili yung kanyang kayamanan, and then yung kanyang pera na pagbilhan ay ipinabigay sa lupa. Paano kaya magagawa mo nun? Alam niyo, magpasalamat ka kung konti lang ang kayamanan mo. Kasi madali pang ibigay sa Lord yan. It is easy to lose hold a little money in your hand rather than a big one. Amen? Amen. Kaya magpasalamat ka dahil simple ka lang. Alam niyo, pasalamat ka, itong balo na ito, meron lang siyang konting langis at konting tinapay. E paano ba kaya kung halimbawa, siya po si Joseph the Dreamer na may hawak ng lahat ng kayamanan ng Ehipto? Paano kung kunin po ng Diyos yun? Baka sabi niya siguro, baka sabi siguro ni Joseph, Lord, paano marerepag yung pamilya ko? Labing-dalawa pa naman kami. Paano mabubuhay ang 12 tribes of Israel? Hello? Baka mamaya ganun din po tayo eh. Paano kung halimbawa sa pamilya mo, sa mga anak mo, meron kang doktor, meron kang engineer, meron kang architect, meron kang nurse. E paano kung ito hingin ng Panginoon sa iyo? Maibigay mo kayo. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon kasi konti lang yung kayamanan natin. At sa konti na yun, gusto kong malaman mo, kaya i-overflow yan kung marunong ka lamang sumunod sa Panginoon. Amen. Elijah's announcement of victory. The child is delivered to his mother's alive. Kaya nakita niyo po ito. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, mga nanay, matuwa ka kung nandito yung anak mo ngayon. Bakit? Kasi yung victory ay ina-anunsyo na ng Panginoon that your child is already alive. Amen. Patay siya dati kasi hindi niya kilala ang Lord eh. Amen. Kaya mga nanay, kung kayo yung mga anak ninyo wala pa dito, dalhin niyo sa Lord. Bigyan niyo po sila ng buhay. Amen. Kaya niyo po ito, mga kapatid sa Panginoon ha, mga nanay, pagdating sa eskwelahan, ano sinasabi niyo sa mga anak niyo? Anak, huwag kang absent, bababa grade mo. Pero pagdating sa church, hayaan mo na anak, marami kang project ngayon, tsaka ka na pumunta. Come on, tignan mo po mabuti po ito. E paano pag dumating sa panahon na kung saan kunin na ang buhay ng iyong anak? Paano kaya? Masisigurado mo ba siya na makakapili niya ang Panginoon doon sa kalangitan? What good news for this rejoicing mother? Ikaw, nanay, saan ka ba natutuwa ngayon? Ano ba yung kagalakan mo ngayon? Yung makita mo na yumayaman yung anak mo? O makita mo na itong anak mo ay nakakakilala na sa Panginoon and ready to have the crown of glory soon in heaven? Alam mo, ako, ang pangarap ko muna, ang laging prayer ko sa Lord, Lord, di bali na simple lang maging kalagayan ng aking mga anak. Basta ang mahalaga sa akin, ligtas mo sila. Amen. Lord, di bali na po sa akin na wala kaming pera. Basta ang mahalaga sa akin, si Francesca, si Caleb, gusto ko na makita ko na nasa piling mo sila pagdating ng araw. Amen. Ikaw, anong prayer mo?
Marami prayer ng mga nanay. Lord, gusto ko maging nurse ang anak ko. Lord, gusto ko mag-abroad sila. Gusto mo pa yung maghiwalay sa iyo yung anak mo? Gusto mo pa para lang kumita kahit na hindi mo na nakakasama yung anak mo, okay lang sa iyo. That is not the heart of a real mother. Amen. Hindi po yan yung puso ng isang mananampalatayang nanay. Amen. Gusto ko malaman po ninyo, ang nanay na totoo ay nanay na mayroong malasakit sa kaluluwa ng kanyang mga anak. Yun yung kanilang kagalakan. Parang hindi na po yata baka may smile dito yung mga nanay. Ganun na po ba talaga? At alam ko sa oras po na ito, that the convictions of God, narating po yan sa inyo. Amen. 1 King chapter 17:23, inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanya, ina, saka sinabi, narito ang anak mo, buhay na siya. Meron po akong ituturo sa inyo. Pag sa pamilya ninyo, mga nanay, mayroong dumating na lingkod ng Diyos. At yung inyong mga anak ay inaakay patungo sa Panginoon. Magpasalamat ka sa Diyos. Sumunod ka na rin. Huwag mong sabihin, busy ka sa pagluluto, busy ka sa paglalaba, busy ka sa trabaho. Kalimutan mo muna yung busy mo na yan. Amen. Amen. Sabi po ng Biblia, gusto niyo magturo, pero kayo ayaw niyo magpaturo. Hello? Marami po tao po ngayon ganyan. Na kung saan, gusto po nila na sila po mismo mag-share ng words of God, pero sila mismo ayaw nilang ipamuhay yung words of God. Kapatid, alam niyo po ba kung anong tinutukoy ko po dito? Tayo po mismo, mga Kristiyano na po, tingnan mo kung ano yung mahalaga sa buhay mo. Hindi ang Diyos. Maaaring niyo ang sasabihin ko, Diyos ang mahalaga sa buhay ko. Eh, paano kung halimbawa sabihin sa iyo ng Diyos, sige, itigil mo yung pagtatrabaho mo, maglingkod ka sa akin. Kaya mo yun? Hindi naman hihilingin ng Panginoon yun. Tinuro ng Biblia yun eh. Kasi sa Biblia mismo, pinangyari ng Lord yun. Sabi niya sa binatang mayaman, pabili mo lahat ng iyong ari-arian at ang mga napagbilan, ipamigay mo sa dukha at sumunod ka sa akin. Hindi ituturo ng Panginoon yung kung hindi rin niya kayang gawin at ituro rin ito sa atin. Amen? Amen. Everything that is written on the Bible will be observed by the believers of God. Amen. Kaya tayo kailangan sumusunod dito. Amen. Hindi ito isang turo lamang para kay Sakeo, isang turo para kay Bartimeo, isang turo para doon sa babaeng malo, isang turo para doon sa Samaritana. Ito lahat ng turo na ito ay para sa atin generally. Amen. Especially to you, believers of Christ Jesus. Amen. Alam niyo, tatandaan ko po nung araw, ano po, sabi ng mga magulang po nung araw, ano po, nung nag-decide ako na maglingkod sa Panginoon, wala ka namang calling eh. Hindi mo namang calling talaga niya, magtrabaho ka na lang, mag-abroad ka na lang ulit. Sabi ka sa akin ng kapatid ko, panganay namin, pati yung aming nanay po noon. Paano na yung asawa mo? Paano na yung anak mo? Paano mo sila mabibigyan ng magandang buhay? O di ba, nabigyan mo naman sila ng magandang buhay at abangan yung asawa mo. Di ba? Eh kung hindi maganda ang buhay niya, di payat yan. Baka sabihin pa ng mga tao makakakita, ba't mo ginugutom yung asawa mo? Eh ngayon, tignan mo, busog na busog. Amen? Sangayon ka ba ng brother day? Amen? Eh yung mga pinagpapala. Hindi ginugutom ang mga asawa. Amen? Sino dito yung mga binubusog ng mga asawa nila? Asa kamay, mga nanay. Pati nga, parang payat siya tayo, di ba? Nagpapasexy lang para hindi iwanan ni Mr. Iiwan ni Mr. Basta yung mananampalataya ng Diyos. Amen? Amen? Tandaan po natin. Gusto ko po na malaman po talaga ninyo. Sabi ganun po nung araw sa akin, trabaho ka. Para na sa ganun, meron kang maibigay sa pamilya mo. Eh, paano? Eh, tinatawag ako ng Lord. Sabi ko, Lord, ikaw na mahala sa akin. Dahil ikaw naman yung tumawag sa akin. Sabi ng Lord, okay. Ako bahala sa iyo. Punta po kami dito sa Pangasinan. Sama ko doon sa kapatid ko, kaysa. Hanggang sa pinag-iwalay po kami ng mga kapatid. Ako, paano na yun? Sabi ko, wala na tayo mga dito, babakap sa atin dito. Alam nyo,
Dito ko po naranasan na araw-araw, ang pagkain ko, okra. Lahat ng luto ng okra na yung okra na naglasang tabako na, inuulam pa rin po namin. Amen. Hindi po kami sumuko doon dahil we believe that God will provide. Amen. Agasa, luluto lang po kami ng lugaw, asin lamang ang ano po noon, sangkap. Wala na pong iba. Dumanas po kami ng submarine po noon. At marami nga po yung kumagay parang hahatol sa iyo. Si Pastor, puro pagpapayaman lang yan. Mga kapatid sa Panginoon, tignan mo muna yung hirap na pinagdaanan bago mo husgahan. Amen. Amen. Dapat na malaman mo muna kung ang pastor na ito ay galing sa sakripisyo bago mo katulad na nagpayaman lang. Ang hindi natin malaman po dito, paano ka bibigyan ng favor ng Lord kung hindi ka galing into His sacrifice? Amen? Amen. Tandaan nyo, every one of us was suffered sacrifice. So, kailangan ba yun? Yes. Bakit? Ang sabi ng Lord, if you want to follow me, take up your cross, deny yourself, and follow me. Hindi nyo naman sinabi, magpakasarap ka sa buhay, tapos sumunod ka sa akin. Ang sabi ng Lord, deny yourself. Take up your cross. Amen. Kaso alam niyo, marami po ngayon, mananampalataya pero mix-mix. Mix with the Word of God. Pinaghahalo-halo po nila. Kaya ano nangyayari po dito? Yung kalooban ng Diyos at kalooban ng tao, pinagsama nila, pinag-combine nila. Kaya ito na, pwede na lahat. Hello? Ang sabi ng Lord sa atin, masunod ang kalooban niya at hindi yung kalooban ng tao. Okay, let's go into the scene of victory and vindication. Ang inaalarawan po dito, ang tagumpay ng propesiya na kung saan yung pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo ha, kaya mahalaga ang buhay dito po sa babaeng bago na ito, sa kanyang anak. Dahil ipinapakita po dito na yung pagkabuhay ni Jesus ang naging dahilan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen. This is a prophecy that the light will exist into every believers kahit na mamatay sila basta sumasampalataya sa Panginoon. Pero alam nyo, hindi po natin makita dito eh. Kaya nga sabi ng Lord, you must deny yourself. Alam sabi pa po sa atin, unless the grain fall on the ground and it produce life. Kapatid, ito yung sinasabi sa atin ng Lord. Magiban na tayo po ay mamatay para kay Kristo. It is our suffering. Suffering on what? Yung mga worldly things. Dapat yan, iniiwanan natin. Kumisan nga, pati yung pagkanta lang eh. Nagagalit tayo. Pag ganun, hindi na kami pinapakanta ng mga worldly song. Abay, nasa sa iyo. Bahala ka. Di kumanta ka na kumanta. Gusto mo kantahin mo, bayang mag-iliw na. Habang nagpipidyoki ka, kantahin mo, bayang mag-iliw. Baka sumikat ka. Pero kapag ka worship song, ang lagi mong kinakanta, sisikat ka sa langit. Yeah. Kasi hindi po ito. Ito yung scene na kung saan pinakita po dito yung tagumpay at yung kumbaga parang pagkakakilanlan nitong lingkod ng Diyos. Sabi po noong 1 King chapter 17 verse 24, na sumagot ang babae, tiyak ko na ngayon na kayo nga ay isang lingkod ng Diyos at nagsalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Come on. Marami dito, they don't want to appreciate the pastor anymore, the preacher. They don't listen to the preacher anymore. Sabi nila, mas magaling ako sa iyo. I am much better than you, preacher of God. Pero ang hindi nila alam, hindi ka ilalagay ng Diyos na ito kung hindi mo pinaglaanan every Saturday night for the sake of the glory of God. Akala nila basta tumatayo lang ang isang pastor dito. Pero ang hindi nila alam, ang daming mga sinakripisyo ng isang pastor bago sila magamit ng Lord. Ikaw, kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, then do this sacrifice, do this suffering. Kung minsan nga hinihingan lang tayo ng Panginoon, pinagkakagitan natin eh. Tapos mas magaling pa tayo sa Lord. Amen? Amen? Amen. Hello, nakikinig pa po ba tayo? Amen. Gusto naman iba maglingkod na maglingkod sa Panginoon conveniently. How come that you serve God conveniently? Paano ka? Saan ka nakakita ng paglilingkod na conveniently? Hello, sabi ng Lord, inusig nila ako at kayo rin ay uusigin nila. Amen.
Ginawa na nila sa akin ito at gagawin din nila sa iyo ito. Paano conveniently? May bukal ang mga ibon, may lungga ang mga asong gubat, subalit ang anak ng tao, wala man lamang na matirhan. Hello? Remember ito si Elijah? Remember John the Baptist? They only eat what? Yung balang at saka yung pulpukyutan. At yung kanyang tapis lamang, yung pong damit na sako. Is it conveniently? Hello? Kung maglilingkod ka sa Panginoon at hinahanap mo, conveniently, I tell you, hindi mo makikita yun. Bakit paano kapag sinumpo ka na ng Panginoon? Kung talagang totoo yung puso mo at sinabi sa iyo ng Panginoon, okay, ipagpili mo lahat ng iyong kayamanan at lahat ng mga pinagbilan, ipamigay mo sa mga dukha. Ano niyo kung bakit sinabi ng Lord yun? Kasi to serve God is to serve people. Amen. Amen. Paano kung halimbawa, yung kayamanan mo para sa sarili mo lang? Kaya nga itong paano na ito wala pang kayamanan, inunahan na ng Diyos na matuto na magkaloob sa Panginoon. Amen? Amen. Amen? That is the right people to God. Yun yung talagang totoong tao sa Panginoon. At hindi po yun yung nakikita yun na talagang lahat ng mga paglilingkod niya ang sasarap lahat. Bago ka tumating doon sa mga bagay na yun, remember na ang Lord, bago mag-set ng victory sa kanyang buhay, ang daming hirap na dinanas ng Panginoong Jesucristo. Amen. 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 The vindications of Elijah, sabi po dito, by this I know that thou art a man of God. Doon niya lamang nasaksihan, doon niya lamang nalaman, totoo pa lang kayo lingkod ng Diyos at ang inyong mga sinasabi ay galing kay Yahweh. All doubts about Elijah, character and power evaporated. Tingnan niyo kapatid sa Panginoon, minsan tayo nakaranas na tayo ng himala ng Diyos dito sa church na ito. Nakaranas ka ng kagalingan dito sa church na ito. Nakaranas ka ng pagpapala dito sa church na ito. And then, pagkatapos po noon, soon, anong ginawa natin? Inilaglag pa rin po natin yung ministry natin sa Panginoon. Iniwanan pa rin po natin. Alam niyo, kung minsan, kaya hindi tayo magtagumpay sa buhay. Kasi nagiging makasarili tayo. Gusto natin, lahat lang ay puro favor sa atin. Ayaw natin maglingkod na nahihirapan. Kapag naaapektuhan na yung buhay ng pamilya mo, ayoko na Lord. Kapag naaapektuhan na yung pag-aaral mo, ayoko na Lord. Pag naapektuhan yung trabaho mo, yung business mo, ayoko na Lord. Pag naapektuhan yung relasyon mo sa pamilya mo, ayoko na Lord. Kapatid sa Panginoon, gusto ko malaman po ninyo, yan ay isang pagtuturo ng Lord para tumibay ka. Amen. Para maging matatag ka at maging solid talaga yung iyong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya nga ito, ano nangyari po dito? We can trust God during tough times. Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging tapat pa rin po tayo at nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. 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 Ang sabi po dito, the words of God was in His servant's mouth. Dito pinakita dito, tama nga po pala na ang salita ng Diyos na inyong binabagit ay galing sa Diyos. Everything that Elijah said was true. Now, ito pong bagay na ito, alam niyo po, minsan magpapakita lamang po yan kung talaga nagtutiwala ka sa Panginoon. Minsan may lingkod ng Diyos na ginagamit na sa iyo pero wala kang patiwala. Sabi po ni Elias doon sa babaeng balo, sige, unahin mo muna yung pagkain ko bago yun sa inyo. Alam niyo, kapatid sa Panginoon, minsan nauuna sa ating katulad dito sa babaeng balo na ito yung reklamo natin. Complaint is not to God. Every Christian complaint is not to God. Amen. Tatandaan mo yan. Kung ikaw, halimbawa, naglilingkod ka sa Panginoon, pero wala ka naging bukang bibig, kundi magreklamo ka na magreklamo sa sitwasyon mo, gusto ko malaman mo, hindi ka lingkod ng Diyos. Amen. Kung nagre-reklamo ka, Lord, mahirap lang kami. Lord, walang sweldo ang asawa ko. Lord, wala kaming kinikita araw-araw. You are not a servant of God. Kaya nga dito tinuturuan ka ng Panginoon na makita mo na itong mga tao na ito na ginagamit sa iyo ng Panginoon para maturuan ka na magtiwala sa Panginoon. You need to trust the Lord with all your heart. Amen. Kaya nasabi dito, we can trust God during tough times. At hindi ka makakapagtiwala sa Panginoon kung nasa masarap na kalagayan ka. Taas nga po yung kamay dito ng mga sagana sa buhay. Tingin ko lang, wala magtatakas yan, sigurado ko.
Pero pataasin mo yung kamay dito ng mga mahihirap. Proud pa yan. Ako po, mahirap ako. Ako said talaga ako. Taas ang kamay ng mga sagana sa buhay. O yan, nagtaas na. Very good. Salamat naman sa Panginoon umamit kayo. Tingnan nyo, hindi ka masusubok ang pagtitiwala mo sa Panginoon kung ikaw ay sumasagana. Masusubok ang ating pagtitiwala talaga sa Panginoon kapag ikaw nasa kagipitan ka. Amen. Kapatid sa Panginoon, tingnan niyo po ito. Pag ang tao nasa kagapitan, dapat ang hinahanap niya ay Diyos. Amen? Amen. Hindi yung taong mayaman. Hindi yung taong magtatawid sa kanya sa gutom. Amen? Amen. Ang unang-unang palapitan niya, ang tatakbuhan niya, ang Panginoon sa buhay niya. Amen? Amen. Kasi kilala niya ang Diyos eh. He can trust God at all time. Kaya nga, no problem is too difficult for the God to solve. Lahat ng bagay kayang i-resolve ng Panginoon. Eh bakit alam niyo kung bakit tumatagal sa atin yung suffering? Kung bakit tumatagal sa buhay mo yung tough times? Kung bakit parang tumatagal yung paghihirap ng pamilya mo? Because of you are not trusting the Lord. You trusting man, but not trusting God. Unahin mo na magtiwala sa Diyos bago ka magtiwala sa kapwa mo. Sabi nga mo ng Proverbs eh, huwag ka magtitiwala kahit sa pinakamalagpit mong kaibigan. Hello? Amen. Tignan mo yung katabi mo ngayon. Masigit ka magtiwala sa Panginoon kesa dyan. Amen. Hindi ko naman sinabi na hindi ka tiwala yan. Amen? No tragedy is to trying for God to bring peace. Sa lahat ng mga trahedya ng buhay mo, sa lahat ng paghihirap mo, sa lahat ng mga suffering mo, hindi pwedeng hindi ka kaya gawin, dalhin ka ng Panginoon sa kapayapaan. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo ngayong kalma ka lang. Kalma ka lang. Amen. Ang pagtitiwala hindi sa sarili, kundi sa Panginoon. Amen. Do not trust yourself, trust God. Amen. Sabihin mo sa tabi mo. Do not trust yourself, trust God. Yan. Lalo-lalo na alam niyo po, yung mga professional, yung mga magaganda na ang kita, tiwala yan sa sarili po nila. At hindi sa ating Panginoon. Pero yun, dapat nga po, mas pasalamatan mo ang Panginoon eh. Kasi nga po, tingnan niyo po itong balo na ito. Itong balo na ito, isang langis, patak na langis, at konting harina, itinawalan niya pa sa Panginoon. Sige Lord, dahil nalalaman ko naman, man of God to, bibigay ko na ito Lord. Alam ko naman, hindi mo kami papatayin sa gutom. Ikaw, saan ka pinatay ng Lord? Buhay ka pa, madamot ka pa. Amen? Pero tingnan niyo po itong balo na ito. Noong time na yon, ang sakit dito, no? Konti-konti na lang, kinuha pa ni Yahweh. At pagkatapos nito, kasabay nito, sa kagandaan loob na ginawa niya, kinuha pa yung anak. Eh baka mamaya, ikaw, isumpa mo na ang Diyos doon. Pero tingnan niyo po ito, sa kabila nito, nagtiwala siya sa Panginoon. Amen? Amen. Ikaw, noong time na dumami utang mo, nagtiwala ka ba sa Lord? Di ba nga, sabi mo, kailan ako naglingkod sa Lord, nagkakatak-atak ako. Amen? Complaint is evil. Amen. Lahat ng mga Christian, complaint is evil. Amen. Kasamaan yun pagdating sa harap ng Panginoon. Dapat matuto ka pa rin magpasalamat, Lord, salamat na dami na utang ko. Lord, salamat na dami nang nanghahanting sa akin ngayon. Kasi matututunan ko na magtiwala sa iyo. Matututunan ko nang i-hide yung sarili ko sa iyo, Lord. Siyang nagpapakugkop sa kataas-taasan at nananatiling sa kalina ng iyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag ka tahanan. Amen. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na aking ko pinagtiwalaan. Amen. Anong problema mo ngayon na hindi kaya bigyan ng solusyon ng Panginoon? Magtiwala ka lang sa Panginoon, hindi po mawawalan ng pag-asa ang iyong buhay. Amen. Sabi mo ng Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap sa akin. Marami kang utang ngayon, marami kang problema ngayon, marami kang pinagdaraanan ngayon. Magtiwala ka kay Yahweh, magtiwala ka kay Yahweh. Aalisin niya mo yan. Amen. Walang tao na tiwala sa Panginoon. Listen, ito yung pinakaganda dito eh. Walang tao nagtitiwala sa Panginoon na manako. Amen. Amen? Amen. Amen? Pastor, lagi ko mga utang.
Tapos hihingan pa ako ni Yahweh. Kung alam mo ang pamamaraan ni Yahweh para magkaroon ka ng breakthrough sa bagay na pinagdaraanan mo, hindi mo pagkakaitan ang Diyos na ito. Minsan pag nagsabi na si Yahweh, support your church. Ulitin ko, pag Lord, nagsabi na sa atin, support your church. We disregard the word of God. Alam niyo po ba kung anong tinuturo sa atin ng Lord na? Learn to trust God in every season of you. Lahat ng season na pinagdaraanan mo, mabigat man. Kung minsan na pamasahin na lang, Lord, paano ko makakapagsimba? Wala akong pamasahin. Paano ko magpapalain ng Lord yan? Sabihin ng Lord, huwag ka na magsimba. Wala ka naman palang tiwala sa akin eh. Sige, sumakay ka ng jeep. May magbabayad ng iyong pamasahe. Lord, baka wala naman, magalit sa akin yung driver eh. Hindi ka marunong magtiwala. Amen? Pero kapag ka naghahanap ng boyfriend, diba, kahit siya ito na. Kahit hindi naman, eh, hindi mo na inahanap. Pero pagdating sa pagsisimba, naku, wala akong pera. Pag makikipag-date, kahit walang pera, sige, ikaw tayo dyan. Gagawa pa ng paraan yan. Pero nakalimutan natin, yung pagtitiwala ng Lord, pagtitiwala natin sa Lord, yung magpakalaga. Especially sa iyong nanay. Huwag kang magtiwala sa mga bagay na nasa mundo. Huwag kang magtiwala lamang sa pinag-aralan. Huwag kang magtiwala sa trabaho na. Huwag kang magtiwala sa dami ng pera. Pag sinabi sa ng Lord, paglingkurin mo sa akin ang anak mo, sumama ka na. Sama mo pa yung asawa mo. Sama mo pa yung lolo mo. Sama mo na lahat. Amen. Kapatid, tingnan mo marami sa atin, matagal ng Kristiyano, pero solo ka pa rin na naglilingkod sa Panginoon. Yung babaeng sa Maritana, doon sa balot, nung makakilala ni Jesus, pinalaya ni Jesus sa kasalanan, at ano sabi niya? Umuwi siya, tinawag niya yung sambahayan niya, pinakilala niya kay Yahweh. Yung bantay kulungan, umuwi siya, sinama niya ang Panginoon, pinakilala sa sambahayan. Amen. Ikaw nung makakilala ka sa Panginoon, umuwi ka, pagbalik mo, ikaw pa rin. Kapatid sa Panginoon, that is not trusting God. Dahil ang nagtitiwala talaga sa Panginoon ay yung tao na pati ang pamilya niya itiniwala niya sa Diyos. Amen. The servant of God are equipped for everyday situation. Tataan ninyo, mayroong makalingkod ng Diyos na ginagamit sa iyo na sa lahat ng pagkakataon sa buhay mo, nandyan ang Diyos. Pag pinadala ka ng lingkod ng Diyos, ibig sabihin yan, in all occasions of your life, nandyan ang Diyos. Huwag ka na magtanong, Lord, nandyan ka ba? Bakit ang dami kong pinagdadaanan ngayon? May pinakilala na nga sa yung Elijah sa buhay ko eh. May ibinigay na nga sa yung Elias eh. Nagtututa ka pa kung nandyan ang Diyos, isang bagay lang ang gagawin mo, magtiwala ka. We can trust God to give wisdom to His servant. Tandaan mo, pag may tiwala ka sa Diyos, magtiwala ka sa lingkod na pinagkatiwala niya sa iyo dahil ang Diyos nagbibigay ng karunungan para ituro sa iyo. Amen. Amen? Amen? Amen. Amen? Amen. Wala yata mga amen. God's power is sufficient when hope seems gone. Sapat na yung kapangyarihan ng Lord. Faith brings victory on the darkest day. Yung iyong pananampalataya, paganahin mo yan para magtagumpay ka. Lalo-lalo na nandun ka sa mga pinagdaraanan mo. Amen. At kapatid sa Panginoon, isang bagay lamang po yung gusto ko na ipaalam po sa mga magulang, sa mga nanay. Itiwala mo yung anak mo sa Panginoon. Huwag kang magtiwala lamang sa mga bagay, sa sistema ng sanlibutan na ito. Itiwala mo sa Diyos. At ikaw, nanay, kung may tiwala ka talaga sa Panginoon, bakit hindi mo umpisahan mula sa puso mo hanggang sa panganay mo, dalhin mo sa Panginoon. Hanggang ma-reach out mo, buong pamilya mo, madala mo sa Panginoon. Ang tawag doon is trusting God. Hindi ako naniniwala sa isang Kristiyano na may tiwala sa Diyos, pero yung kanyang pamilya ayaw niyang itiwala sa Panginoon.
Kung talagang totoo kang Kristiyano sa Panginoon, dapat lahat ng bagay sa buhay mo, itinitiwala mo sa Diyos. At sa oras nito, mga kapatid sa Panginoon, hindi ko po ito hinihingi lamang na matutunan ng mga nanay, kundi lahat po tayo matutunan natin ito bagay. Kahit po mag-stay sa Panginoon. Dakila sa mundo, ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ang pag-ibig ng nanay ay hindi nasusukat yan sa kasipagan lang pagdating sa kanyang tahanan. Kundi ang totoong nanay ay masusukat kung siya ay masipag pagdating sa larangan sa Panginoon at masipag sa pagtitiwala sa Diyos. Bakit hindi mo sanayin na magtiwala ka sa Panginoon para makita mo kung ano po ba talaga ang talagang mainam na buhay na meron ang isang tao. Isang bagay pa, mga kapatid sa Panginoon. Marami po ako naririnig in every churches na ginagamit po nila ang church para sa kapakanan ng pagkita at hindi para sa kapakanan ng kaluluwa. Kapatid sa Panginoon, kung gagamitin mo ang church, kung gagamitin mo ang mga gawain ng Panginoon para lamang sa pagkita mo, I tell you, that is not trusting God. At mapapahama ka talaga dyan. Pansinin mo itong babaeng balo na ito. Yung kanyang pagtitiwala na sa huling pagkain na lang at mamamatay na sila, itiniwala niya ito sa lingkod ng Diyos. That was a real trust in God. Pero, kung isa tayo, halimbawa, sa mga tao na kung saan ang tiwala natin ay magkamal lamang ng maraming pera sa buhay na ito, yan ay sumpa. Hindi po yan pagpapala mula sa Panginoon. Huwag ka magtitiwala sa dami ng iyong kayamanan. Ito ay magiging sumpa pagdating ng araw na maglalagay sa iyo sa kapahamakan sa impyerno. Kung meron kang unang-unang pagkakatiwalaan sa buhay mo, you can trust God with all your heart. Amen. Alam niyo po ba kung bakit maraming nagiging mayabang sa harapan ng Diyos? They are become arrogant in front of God. Why? Because of their own strength. Dahil sa panananan nila, sa sarili nilang kakayanan at kalakasan. They don't lean unto their own understanding. Yun ang sabi ng Lord. Huwag ka magtiwala sa sarili mong kakayanan o lakas. Magtiwala ka sa lakas na ibinibigay sa iyo ng Panginoon para magtagumpay ka. Alam ko po, maraming mga nanay dito na maraming suffering. Suffering pagdating po sa kanilang pamilya. Suffering pagdating po sa kanilang mga anak. Marami dito mga sugatan ang puso pagdating sa kanilang mga problema. At nalalaman ko na sa oras na ito, isang bagay lamang ang kulang mo, yung pagtitiwala mo lamang sa Diyos. Pag natutunan mo magtiwala sa Diyos at hindi sa sarili mo, makikita mo, para manaman mo na ikaw ay nagtitiwala na sa Diyos, pakinggan mo ito. Kapag marunong ka na magpakumbaba sa ating Panginoon. Hindi lang ikaw, nanay ng tahanan, kundi maging ang mga tatay at mga anak. Paano mo malalaman na ikaw ay totoong nagtitiwala na sa Diyos kapag marunong ka na yumuko at magpakumbaba sa harapan ng Panginoon? Yan ang tinatawag ng pagtitiwala sa Diyos. Ang dami nagsasabi, they trust in God but lean into His own understanding. Leaning into our own understanding is pride. Yung nanananan ka into your own understanding is pride. Yung nanananan ka sa sarili mong kakayanan ay kayabangan sa harapan ng Panginoon. Kahit na gaano pa ang taas ng narating mo, iyuko mo pa rin ang sarili mo sa ating Panginoong Hesukristo. Serving God is humble yourself in Him. Hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon kung itinataas mo, ipinipita mo yung sarili mo at hindi ang bagay na itinuturo sa iyo ng Diyos.
kapatid. Trust in the Lord. Dapat na makilala mo kung ano ang tinig ng Diyos sa buhay mo. Sa oras na ito, alam ko na maraming natamaan po sa atin. Sapagkat nung una pa man, kahit ako, ito yung bagay na pinanghahawakan ko nung araw na kung saan tiwala sa sarili ko. Pero binigo ako ng Panginoon sa mga bagay niya. Ikaw, saan ka nagtitiwala ngayon? Sa karunungan mo? Sa kayamanan mo? Mag-ingat tayo. Sapagkat marami ang nabibigo dahil sa kanilang pagtingin sa sarili lamang. Kapatid sa Panginoon, ibinabagsak ng Diyos ang nagmamataas sa sarili at itinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba sa kanyang sarili. Sa oras nito, kapatid sa Panginoon, learn to trust in God. Huwag mong pagdamutan ng Panginoon sa buhay mo. Kahit na sabihin mo pa, kaunti na lamang ang meron ka, pag hiningi sa iyo ng Panginoon, ibigay mo sa Panginoon. Huwag ka magre-reklamo sapagkat ayaw ng Diyos na ang isang tao na may pananampalataya sa Kanya ay nagre-reklamo. Matuto kang magtiwala sa Diyos at sundin kung ano ang kalooban ng Diyos. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa buhay nito, Lord. Thank you for the understanding, for the wisdom and knowledge, O God, na binibigay mo, Panginoon, sa church na ito, O God. Maraming salamat po, dakilang Diyos, at hayaan mo, Panginoon, maging bukas ang puso ng bawat isa sa amin, O God, upang makaunawa kami ng mga bagay na itinuturo mo sa bawat isa sa amin, O God. Papasalamat kami, Panginoong Jesus, dahil sabi mo nga po, Panginoon, sino mang tinatamaan, sino man, Panginoon, na nasasaktan dahil sa iyong kapahayagan, ay inaabot mo, Panginoon, ng pagbabago sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat po, Lord, because you touch our heart, O God. Lord, mas masarap na tamaan kami ng salita mo sapagkat dito namin nararamdaman, Panginoon, ang pagbabago na ginagawa mo sa aming buhay, O God. Maraming salamat po, Panginoon, hindi na sayang ang oras na ito para sa iyong mga anak, O God, sapagkat ang pagtuturo mo, Panginoon, ang napakahalagang kayamanan natataklayin po namin sa buhay na ito, Lord, hanggang sa pagharap po namin, Panginoon, magiging kayamanan namin ito sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na lagyan ng pagtitiwala ang bawat anak mo na narito ngayon, Panginoon, sa iyong kabanalan, sa iyong kapangyarihan, Lord. Hayaan mo magtiwala kami, Panginoon, sa iyong pamamaraan sa amin, O God, na kahit nahihirapan kami, Panginoon, Lord, alam namin na kapag kapamaraanan mo, Panginoon, na nangyari sa buhay namin, O Lord, we declare this victory that we are having upon you, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Alam namin, ang nagtatagumpay, Panginoon, ay yaong tumatanggap ng mga kapahayagan mo. At hindi nagtatagumpay, Panginoon, ang walang pagtitiwala sa iyo, God. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mo po, Panginoon, ang church dito, Lord, na maraming mananampalataya na totoong magbibigay ng buhay para sa iyo, O God. Salamat po, dakilang Diyos. Lord, hawakan mo po ang mga nanay na narito, O God, at hayaan mo, Panginoon, na maging magandang ehemplo sila, Panginoon, sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang kabutihan ng isang nanay, Panginoon, ay mag-overflow sa kanilang mga tahanan at kaibigan. Maraming salamat po sa buhay ng mga nanay na ito. Pagpalain mo po sila ng kalakasang espiritu, Panginoon, at pagpalain mo po sila sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Pagpalain mo po sila ng kabutihan ng kalooban at malinis na budhi, Panginoon, upang mapakinggan po nila ang tinig mo na nagsasabi ng mga bagay para sa ikatatagumpay ng mga nanay na narito, God. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyo ang kapurihan in Jesus' name. Amen and amen. God bless.